Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw guro at magandang araw mga kaklase. Ako nga po pala ay si Jones Ansongalia from Bitiled 4A. Ako po ay kabilang sa unang pangkat at ang aming tatalakayin ay ang anyong panitikan. Ang paksang aking iuulat ay ang anyong patula. Ang anyong patula ay pagbubuo ng pahayag sa pamamagitan ng salitang sapantig at pagtugma-tugma sa dulo. Ang anyong patula ay may 4 na uri. Una ay ang tulang pasalaysay. Pangalawa ay ang tula ng damdamin o tulang liriko. Pangatlo ay ang tulang dula o pantanghalan at ang pang-apat ay ang tulang patnigan. Ang una nating tatalakayin ay ang tulang pasalaysay at ang 3 uri nito. Ang tulang pasalaysay, ang uring ito ay naglalarawan ng mahalagang mga tagpo o pangyayari sa buhay. Halimbawa, ang kabiguan ng pag-ibig, ang mga suliranin at panganib sa pakikiligma o kagitingan ng mga bayani. May 3 uri ang tulang pasalaysay. Una ay ang epiko, pangalawa, awit at korido, at pangatlo ay balad. Epiko. Ang epiko ay uri ng panitikan na tumatalakay sa kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa kaaway. Halimbawa ng epiko ay, alam kong nabasa na ninyo ito at pamilyar kayo dito. Ang halimbawa ng epiko ay ang Indrapatra at Sulaiman, epiko ng mga Muslim, biag nilamang ng mga Iloko, ibalon ng mga taga Bicol, baragtas ng Visayas, at hudhod at alim ng mga Ifugao. Yun ang mga halimbawa ng epiko. Pangalawa, awit at korido. Ang mga ito ay may mga paksang hango sa pangyayari tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari at reyna, prinsipe at prinsesa. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit ng mabagal sa saliw ng gitara o bandurya, samantalang ang korido ay may sukat na 8 pantig at binibigkas sa kumpas ng marcha. Ang halimbawa ng awit at korido ay, ang awit ay ang Florante at Laura at ang korido ay ang Ibong Adarna. Pamilyar tayo dito dahil kahit nung sekundarya pa lang tayo ay itinuro na ito sa atin. Ang pangatlong uri ng tulang pasalaysay ay ang balad. Ito ay tulang inaawit habang may nagsasayaw. Ginawa ito noong matagal ng panahon. Mayroon itong 6 hanggang 8 pantig. Ang isang halimbawa ng balad ay ang balitaw. Ang balitaw ay debating awit at sayaw tungkol sa pagmamahalan ng isang babae at isang lalaki. Pangalawang anyo ng patula ay ang tula ng damdamin o tulang liriko. At tatalakayin din natin ang 6 na uri ng tulang damdamin o tulang liriko. Ang tula ng damdamin o tulang liriko ay nagpapahayag ng damdaming maaaring sarili ng sumulat o ng ibang tao o kaya'y likha ng mapangarapin, guni-guni ng makata na batay sa isang karanasan, karaniwang maikli, likas at madaling maunawaan ang mga ito. Ang unang uri ng tula ng damdamin o tulang liriko ay ang awiting bayan. Ang mga ito ay mula pa sa mga ninuno natin at magpahanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin natin. Ang unang halimbawa ng awiting bayan ay ang ating pambansang awit. Ito ay ang Lupang Hinirang. At iba pang halimbawa ay ang Leron-Leron Sinta, Dalagang Pilipina, Bahay Kubo at Paru-Parong Tupid. Pangalawa ay sonito. Ito lang may 14 na tuludtod hinggil sa damdamin at kaisipan. May malinaw na batiran ng likas na pagkatao at sa kabuuan. Ito'y naghahatid ng aral sa mababasa. Pangatlo ay elehiya. Nagpapahayag ng damdamin o guni-guni tungkol sa kamatayan o kaya'y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. Pang-apat ay dalit, awit na pumupuri sa Diyos o mahal na birhen at nagtataglay ng kaunting filosofiya sa buhay.
Pang-5 ay ang pastoral. Ito'y may layuning maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. Ang pang-6 ay uda. Nagpapahayag ng isang papuri, panaghoy o iba pang uri ng damdamin. Nagpapahayag ito ng matayog na damdamin at kaisipan ng makata. Sa matandang panulaan, karaniwang ito'y isang awit ng papuri patungkol sa mga pambihirang nagawa ng isang dakilang tao, bansa o anumang bagay, buhay man o patay na maaaring papurihan sa pamamagitan ng patula. Ang pangatlong uri ng anyong patula na ating tatalakayin ay ang tulang-dula o pantanghalan at ang 5 uri nito. Ang tulang-dula o pantanghalan, ito'y isinasadula sa entablado sa bahay o sa bakuran o kahit na sa daan o saan man. Ang tulang-dula o pantanghalan ay madalas natin nakikita sa telebisyon o naririnig natin sa radyo. Ang unang uri ng tulang-dula o pantanghalan ay ang komedya. Isang gawa na nagsangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. Nagwawakas ito ng masaya. Ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakakapagpapasaya ng damdamin ng manonood. Ang komedya or in English is comedy. Ang layunin nila ay makapagpasaya ng mga tao o pasayahin ang mga tao at i-entertain sila. Pangalawa ay ang melodrama. Ito ay karaniwang ginagamit sa lahat ng mga dulang musical. Kasama na ang opera, ang sangkap ng uring ito ay dula ay malungkot ngunit nagiging kasiyasiya ang katapusan para sa pangunahing tauhan ng dula. Ang melodrama o soap opera, ito ay itinatanghal sa entablado na kung saan ang bida ay maraming nararanasan katulad ng inaapi-api siya at nakakalungkot ang mga pangyayari sa kanya. Yun ang melodrama. Pangatlo ay ang trahedya. Ang mga tunggalian sa uring ito ng dula ay nagwawakas sa pagkasawi o pagkawasak ng pangunahing tauhan. Ang tema ng trahedya ay mabigat at kung minsan ay nakakaiiyak. At ito ang madalas nating masubaybayan o makita sa telebisyon na kung saan ay ang bida ay namamatay sa wakas. Pang-4 ay ang parsa. Isang uri ng dula na ang layunin ay magpasiya sa pamamagitan ng mga kawing-kawing na mga pangyayaring nakakatawa. Ang pang-5 tulang-dula ay ang synete. Ang paksa ng ganitong uri ng dula ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o puok. Ang huling uri ng anyong patula na ating tatalakayin ay ang tulang patnigan at ang 5 uri nito. Ang tulang patnigan, ito ay tulang sagutan na itinatanghal ng magkakatunggaling makata ngunit hindi pa sa paraang padula. Ito ay paligsahan ng mga katuwiran at tagisan ng talino at tulain. Ang uring ito ay karaniwang bahagi ng ating mayamang kultura bilang mga Pilipino. Ang unang uri ng tulang patnigan ay ang karagatan. Ito ay isang paligsahan sa pagtula na kabilang sa libangang itinatanghal na ang taglay na pamagat ay nanggagaling sa isang alamat ng singsing ng dalaga na nahulog sa dagat. Ang karagatan, ito ay batay sa alamat ng singsing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangarin nitong mapangasawa ang kasintahang mahirap. Tinamon niya ang mga binatang may gusto sa kanya na sisirin ang singsing sa dagat at ang mga kuha ay pakagasalan niya. Sa larong ito, isang kunway matanda ang tutula hinggil sa dahilan ng laro. Pagkatapos ay paiikutin ang isang lumbo o tabo na may tandang puti at ang sinumang matapatan ng tandang ito, paghinto ay siyang tatanungin ng dalaga ng mga talinghaga. Pangalawa ay ang dublo. Ito ang humalili sa karagatan. Ito'y paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran ng patula. Ang mga pangangatwiran ay hango sa Biblia sa mga sawikain at mga kasabihan. Karaniwang nilalaro upang aliwin ang mga namatayan. Ang pangatlo, ang balagtasan. Ito ay hinango sa pangalan ni Francisco Balagtas, Baltazar. Ito'y tagisan ng talino sa pagbigkas ng tula bilang pangangatwiran sa isang paksang pagtatalungan.
Ang kauna-unahang balagtasan ay pinaglabanan ng mga makatang sina Jose Corazon de Jesus at Florentino T. Colantes na may paksang paro-paro at bubuyog. Ang naging lakandiwa sa pagtatalong ito ay si Lope K. Santos. Si Jose Corazon de Jesus ang tumayong paro-paro at si Colantes naman ang bubuyog. Si Sofia Enriquez naman ang siyang naging kapumpot o bulaklak ng kalinisang pinag-aagawan ng dalawa. Si Jose Corazon de Jesus ang unang naging hari ng balagtasan. Pang-apat ay ang batutian. Bilang pagpaparangal sa yumaong Jose Corazon de Jesus ay sumilang ang isang bagong anyo ng tulang patnigan noong 1933 sa mga dahon ng Magasing Batuti sa panulat at panukala ni G. Fernando B. Monleon na katulong na patnugot noon ng nasabing magasin. Ang malaking kaibahan nito sa balagtasan ay ang pagkapanguri nito. Ang pangunahing layunin nito ay makapagbigay aliw sa mga nakikinig o bumabasa sa pamamagitan ng katawa-tawa ngunit malatutuong mga kayabangan, panunodyo at palaisipan. Ang huling uri ng tulang patnigan ay ang flip top. Mas familiar tayo dito dahil kahit ako ay mahilig ako manood ng ganito. Ang flip top, ito ay pagtatalong oral na isinasagawa ng parab. Nahahawig ito sa balagtasan dahil ang mga bersong nirarap ay magkakatugma, bagamat sa flip top ay nakalahad o walang malinaw na paksang pagtatalunan. Kung ano lang ang paksang sisimulan ng naunang kalahok ay siyang sasagutin ng kanyang katunggali. Di tulad ng balagtasan na gumagamit ng formal na wika sa pagtatalo, sa flip top ay walang nasusulat na script kaya karaniwang ang mga salitang ibinabato ay di formal at maibibilang sa iba't ibang variety ng wika. Dito na po natatapos ang aking pag-uulat. Salamat sa inyong panonood at sana ay kayo ay may matutunan.